Guys, pagkatapos ng FIBA World Cup campaign ng Gilas Pilipinas, ay dalawa ang panalo. Yes, dalawa ang panalo at ito ay sina Kai Sotto at Renz Abando. Sila ang clear winners in terms of popularity. Pero ang tanong, matranslate kaya ang kanilang kasikatan at ito ang magdadala sa kanila sa NBA? At may isa pang tanong, mauungusan kaya ni Renz Abando si Kai Sotto as the first ever homegrown Pinoy sa NBA? Well, yan ang pag-uusapan natin in this video. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway bilang pasasalamat sa inyong walang sawang panonood sa aming mga videos araw-araw. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Now let's compare Kai Sotto and Renz Abando. In terms of skills ay walang duda, napakataas ang skill level ni Renz Abando and his biggest asset ay ang kanyang jumping ability. At nagagamit niya ito hindi lang sa mga highlight dunks, kundi nagagamit niya rin ito sa depensa. He is one hell of a player pagdating sa depensa dahil sa kanyang insane bounce. He has great timing also. Kaya sumikat ng todo si Renz Abando. On the other hand, ang biggest asset ni Kai Sotto ay ang kanyang height. Kung 6'9 lang si Kai Sotto, ay isang ordinary player lang siya in relation sa kanyang skill set, pero Kai Sotto is a legit 7'3 at sa buong mundo ay iilan lang ang legit 7'3 players na mayroong speed, shooting, high basketball IQ, at jumping ability na katulad kay Kai Sotto. Pero very crucial ang age ng dalawa in relation sa kanilang NBA dream. Kai Sotto is only 21 years old pero 2 taon nang naglalaro as professional. Kaya you cannot question his skills and potential dahil tested na siya sa NBL Australia, sa Japan B-League, sa FIBA, and even sa American soil ay he was able to dominate before. Again, ginagawa ni Kai Sotto ang lahat ng mga ito at a very young age. At si Renz Abando naman ay 25 years old na and will turn 26 on March, kaya in terms of potential, sa mga mata ng NBA teams ay huli na. Pero kung ako ang tatanungin, Renz Abando is now NBA ready. Especially kung ikukumpara siya sa mga Asian guards na nakapasok sa NBA noon. Renz Abando has the skills to compete against NBA players. Ang kanyang depensa ang kanyang magiging biggest asset sa NBA using his insane jumping ability. Kaya I would not be surprised kung mauungusan niya si Kai Sotto at siya ang magiging unang Pinoy na makapasok sa NBA. Pero I still believe na makakapasok si Kai Sotto sa NBA dahil yan ang paniniwala ng halos lahat ng mga nakakilala kay Kai Sotto. The only problem with Kai Sotto ay ang kanyang strength na talagang it takes time to develop. Kaya in the event na silang dalawa ang makapasok sa NBA, ay ibig sabihin, that is a double win for us. 2 panalo. Samantala, ang Serbia ay humarap sa Canada at umabante sa FIBA World Cup Final. Si Bogdan Bogdanovic ay nagtala ng 23 points upang itulak ang Serbia patungo sa kanilang unang World Cup Final sa loob ng 9 na taon. Walang Nikola Jokic, walang problema. Kahit pa ang kanilang pinakamahusay na manlalaro ay wala sa lineup ngayong summer, ang Serbia ay maglalaro para sa ginto sa Basketball World Cup. Nagtala si Bogdan Bogdanovic ng 23 points at tinalo ng Serbia ang Canada 95-86 sa World Cup semifinals nitong Biyernes.
May 16 points naman sina Ogjan Dobrek at Nikola Milutinov para sa Serbia, ang pinakamahusay na kupunan sa shooting sa buong torneo. Meron silang 55% na shooting percentage bago ang araw na yon, at pagkatapos ng laro kontra Canada ay nagtala ang Serbia ng 62% para tapusin ang pangarap ng Canada na ginto. It doesn't matter who's not here. It's all about this group of guys. Whoever is here, whoever is wearing this Serbian jersey, we never give up. We fight until the end. It's in our blood. At ito ang sabi ni Marko Guduric ng Serbia. Ang Serbia 6-1 ay nasa World Cup final para sa ikalawang beses sa huling tatlong torneo. Naungusan nila ang US team sa final noong 2014. Nobody believed, but we didn't care about anybody. We just had fun with each other. It is a great group of guys, great chemistry, and when you have good chemistry and great players, anything can happen. We believed and we're here. At ito naman ang sabi ng Serbia forward na si Filip Petrosiv. Nagtala si RJ Barrett ng 23 points para sa Canada na naghahangad na makapasok sa World Cup final para sa unang pagkakataon. At sila ay maglalaro para sa bronze medal ngayong linggo, kung saan susubukan ng Canada na makuha ang kanilang pinakamahalagang medalya sa international mula nang nawagi sila ng silver sa 1936 Berlin Olympics. Credit to Serbia, they played a great game. They played hard. They played physical. They are very well coached and disciplined. Got to give them credit for that. At yan ang sabi ni RJ Barrett. Nagtala naman si Dillon Brooks ng 16 points para sa Canada at may 15 points si Shai Gilgeous-Alexander na mas mababa ito ng 10 points sa kanyang average na puntos sa torneo bago ang araw na yon. I'm proud of my guys. It was not perfect. We were okay offensively when a team shoots 62% from the field and 45% from three. Obviously, something was not done well and we didn't prepare well enough for the game. Yan naman ang sabi ng Canada coach na si Gorde Fernandez. Si Nikola Jokic ay nagdesisyon na hindi maglaro ngayong summer matapos ang kanyang pagdadala sa Denver Nuggets sa NBA Championship nitong June upang magkaroon siya ng oras na magpahinga bago ang paparating na NBA season. Sumusulong ang Serbia at kailangang magbalik loob sa torneyong ito matapos ang pagkawala ng kanilang reserve forward na si Borisa Simanic. This Sunday, may medalya pa rin silang matatanggap. Pwedeng gold o pwedeng silver. Yan lang ang pagpipilian. Nagsimula ang Canada sa torneo na may matinding 95-65 na panalo laban sa France. At sila ay may second lowest odds behind Team USA. Ngunit sila ay nadawit sa maraming fouls sa simula nitong Biyernes na nagdulot ng kakulangan sa depensa at dahil dito, nahihirapan ang opensa na makakuha ng mga puntos. At nagtagumpay ang Serbia sa lahat ng yon. Ang lamang ng Serbia ay 52-39 sa halftime at sa oras na yon, ang Canada na nawala ng lamang matapos makakuha ng ikalawang foul si Shai Gilgeous-Alexander sa may 3 minutes 27 seconds na lang ang natitira sa first quarter at may dalawang foul na ang 5 starters nito bago mag-halftime. Ang mga foul ng team ang nagpahirap sa sitwasyon at hindi na nakabawi ang Canada at tuluyan nang natalo. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.